So, tama ako. Tama ako, di ba? Sinabi ko na nga eh. No? Imposible nang manalo yung Gilas. Pero, kalahati lang ako tama. Kasi hindi nagulpe. Okay? Lumabas yung deserve ng ating mga player na gusto nila lumaban. Pero yun na nga, mali kasi yung sistema. Okay? Mali yung sistema, not on offense. Kasi humahabol eh. Not on offense. Defense. Walang problema dun sa sistema ni Tim Cone. Maayos yung schemes na ginawa niya, yung nag-adjust siya, switch everything. Kaso, ang problema nung Italy, na counter. Yun yung maganda sa yun yung maganda sa systematic basketball, yung schemes, yun yung magandang panoorin sa Italy. Isa sa mga binanggit, okay, kung napanood niyo yung game sa One Sports. Kung napanood niyo yung game sa One Sports, sinabi ni Coach Richard Del Rosario yung isang bagay na assistant ni Tim Cone. Dapat nakikinig kayo kung gusto nyong matuto ng basketball at gumaling sa paglalaro ng basketball. Walang problema dun sa switch everything. Okay na tayo ron because we got the players to do that. Switch everything. Pero ang ginawa ng Italy na isang experienced team at well coach, kung ano yung ginawa ng Gilas, kinounter. Okay? Anong counter? In-expose nila yung weakness ni Junmar defensively. Ano yon? Kagaya nung ginagawa nung kalaban ng Iran, yung Ivory Coast, di ba? Pinalalabas sila si Junmar. So automatically, naka-pick and roll yun. Yung tao ni Junmar ang nagsiset ng ball screen. So susunod si Junmar. Alam naman natin na Junmar is medyo mabagal defensively. So exposed na yun. Okay, nag-adjust ulit. Nilagay si Japet Aguilar. They found out that Japet can switch to guard. So, pwede siyang dumipensa ng guard. Okay? Japet can recover. Japet can recover sa guard. Magaling dumipensa si Japet, athletic. Nakita nung Italy yun. Nung nakita nung Italy, sinong naiwan nung lumabas si Japet to play defense outside? Yung maliit. Mismatch na yun kasi mas matatangkad yung Italy, yung mga gwardiya ng Italy kaysa sa mga gwardiya natin. Okay? Walang problema sa mga players natin. Na-counter lang ng Italy yung ginawa. And then sana, ito yon. May mga players tayo na may mga players tayo na can pressure. Okay? Si Kiefer, yun na yun. Hindi ginagamit si Renz Abando pero itong game na to na patunayan may ibubuga si Renz Abando. So dapat ginamit. Yung mga haters ni Pugoy at saka ni Kiefer, napahiya kayo ngayon. Kasi may na-contribute positive. Ang problema lang is yung sistema. Okay? Ang ginamit ng Italy is hindi yung individual skills. Yung sistema nila. Kaya sila maraming 3 points kasi kaya pumapasok yung mga 3-point shot nila libre. Then nagkakaroon tayo ng lapses sa depensa. Yung 3-point shot is yung last option, yun parati yung libre. Defense ang problema natin. Napakarami nilang 3 points 17 out of 40 ata yun ang sinabi. So almost 50% kasi ang 50% ng 40 is 20, di ba? So almost siguro kulang-kulang mga nasa 40 plus percent. Siguro lagay na natin na 43 or 44%
napakataas nun para sa isang game, para sa isang team. Hindi naman nag-i-struggle nga yung Italy. Nag-i-struggle nga yung Italy the past 2 games sa kanilang 3-point shooting. Pababa yung percentage nila. So again, defensive scheme yun. Mababa yung 3-point percentage mo. O sige, hanggat hindi ka sumushoot. Pero ang problema sa nakita ko, nung nakita nilang sumushoot yung Italy, wala kang adjustment. They never guard the 3. Kasi, kita mo naman yon kapag ginawardyahan mo yung 3-point line, papatayin ka naman sa loob. Ang dami nating turnovers. Out-rebounded tayo. May problema sa defense kasi second quarter pa lang, 28-16. So, tayo na depensahan ng Italy, marami tayong turnovers dahil doon, forced turnovers. Pero sila, hindi natin sila madepensahan. 28 in one quarter is very high. Mangyayari talaga yun kasi number 10 rank, pang number 10 na team sa buong mundo. So talagang ini-expect mo na isang quarter, talagang marami silang i-scorein. Magkakaroon sila ng runs. Well, ano yun kailangan talaga natin ng height and yung defensive versatility. Okay? Meron na tayo niyan, si Japet. Pwedeng gumuwardya pwedeng mag-switch out in the perimeter. Diba? Pero wala tayong wala tayong isa pang player na ganun. Wala tayong ibang player na kagaya ni Japet. Si Japet pa lang. Yung full-blooded na athletic, mahaba, mataas tumalon, magaling, pwedeng umiscore, versatile offensively pero versatile defensively at matangkad. Wala pa tayong player na ganun. Japet is 6'9". Matangkad siya, pwede siyang magwardya help side, pwede siyang gumwardya ng gwardya, pwede siyang bantayan yung big man. Wala pa tayong player na ganun. Doon tayo tinalo ng Italy. Na-counter yung ginawa natin. Kasi mababa yung 3-point percentage nila. O sige, pinatira natin sa 3. Kasi kung mag-a-adjust ka naman, ibibigay mo na yung 3 points. Kasi pang nag-adjust ka naman, patay ka naman sa loob. Diba? Si Junmar mauubos ng kapapaul. Importante si Junmar Importante si Junmar sa inside scoring. Yung inside presence ni Fajardo is importante. So, ibibigay mo yung 3 points. Pumasok So, yun yung dapat marami kang mahaba ang time mo mag-prepare. At yun na nga, sinabi na ni Willie Miller. Okay, sinabi na ni Willie Miller sa PBA Moto Club, mahaba yung preparation at dapat yung mga tune-up games, yung mga friendly games natin, mga tune-up games natin, dapat yun may natututunan tayo. At kung sino dapat yun na sinabi ko kanina, which is si Willie Miller, sinabi rin. Kung sino yung kasama sa tune-up, may naturalized player ka. Kung sino yung kasama mo sa tune-up, yun na yung kasama mo. Yun na yung naka-line up mo. Yun na yung kung hindi siya injured at kung wala siyang injury, siya na dapat yung kasama sa main lineup. Kasi tingnan nyo, kung si Brownlee yun, pag lumabas si Japet, si Brownlee yung pwedeng kumuha ng iiwan ni Japet. At supal-pal pa yun sigurado. Kasi yung iniwan ni Japet is halos kasing laki lang ni Brownlee. Brownlee is about 6'4 and 5'8", so almost 6'5".
Kasing laki na yun ng gwardiya ng Italy. So pag lumabas si Japet to defend, may ano ka, may Brownlee ka na pwedeng mag-recover para tulungan si Japet. Ngayon pag kinuha na ni Brownlee yung iniwanan ni Japet, may magre-recover naman doon sa ibang player. Yan, pwede na si Abando dyan, pwede na si Pugoy dyan, pwede na si CJ Perez dyan. Pwede na. Yun yung ano eh. Yun yung kagandahan sa ano eh, sa systematic basketball. Tinalo tayo ng Italy dahil sa sistema nila, hindi dahil sa individual skills ng players nila. Tinalo tayo ng sistema nila at yung kanilang organized system. Yun ang tumalo sa Gilas. To be honest. So, sana itong nangyari nitong FIBA World Cup is wag sanang mangyari sa Asian Games. May Asian Games pa tayo sa September 23. At si Brownlee na yung gagamitin. So, sana magkaroon na ng scheme. Eto, sana natutunan, learning experience na to. Si Brownlee na yung gagamitin nyo. So, sana pati depensa, opensa, depensa, both ends, mag-focus kayo. 40 minutes of focus. O kung may overtime. So, yun lang po.